Hello guys, yun nga pala no. Maraming salamat sa lahat ng mga patuloy na sumusuporta sa atin. Palaging nandyan at tumulong, nagbigay ng komento kung ano yung gagawin ko. Yun nga, ako nga pala yung author ng Pinoy Ori Manhus. Muli, maraming salamat. Yun nga guys no, ito na po yung episode 14 ng ating Manhus. Sana patuloy niyo po akong suportahan. Yun, kailangan daw na magpakita ako para mapatunayan na ako talaga yung original na maker ng ating story no. Dahil nakalagay din doon na parang nag-re-upload lang daw tayo. Kaya ito no, patunay ito na talagang gawa natin yung sariling Pinoy yun. Kaya maraming salamat sa inyong lahat sa patuloy na sumusuporta. Ito na po episode 14, pero bago yan, shout out sa mga nag-comment sa ating episode 13. Yun lang, tara na. Shout out kina Jerry Ignacio, Kimri Calambro, Reynaldo Roque, Vin Nudala, Carlo Caceres, Mals TV, Angelo Villamor, Kiachon Elizar. Ang pagpapatuloy, sinabi ni Serafiel, hindi magtatagumpay ang plano mong sirain ang tanikala. Walang imik si Zarvet at nagpatuloy lang sa paglalakad. Agad namang sumugod si Serafiel gamit ang flame halberd. Nag-alab ang kanyang sandata at kumilos siya ng mabilis. Inihampas ito sa Demon Lord. Tinamaan sa mukha si Zarvet, yumanid ang paligid at bumitak ang lupa. Ramdam ang lakas ni Serafiel. Ngunit ang kanyang ginawa ay hindi nagdulot ng kahit anong pinsala sa kalaban. Mabilis siyang umatras, patid ang tunay na lakas ng kanyang katunggali. Mula sa lupa ay lumitaw ang mga golem na putik, sumugod papalapit sa halimaw. Ngunit sa isang hampas lamang ng espada ni Zarvet, nagdulot ito ng malaking pagkasira sa paligid, tinamaan pa maging ang palasyo. Hindi nagpahuli si Miguel Torres. Ginamit niya ang Wolf Assassin Shadow at isang kulay kahel na asong gubat ang tumama sa Demon Lord. Subalit wala rin itong naging epekto. Sa isang iglap, tumilos si Zarvet at napunta agad sa likuran ni Nardo ang putik. Nagulat si Nardo sa ipinakitang bilis. Agad siyang inatake ng demonyo at isang malakas na hampas ng sandata ang pinakawalan. Sa isang iglap, putik na lamang ang nandoon. Si Nardo pala ay agad nakagamit ng move transfer kaya nakaligtas. Ngunit nagdamo pa rin ng pinsala dahil nahuli siyang makapag-react. Si Miguel naman ay gumamit ng shadow clone at muling sumugod sa demonyo. Tinamaan si Zarvet ngunit walang pinsalang natamo. Sa halip, mabilis siyang nahawakan ng Demon Lord, ang totoong Miguel, at ibinalibag ito sa lupa. Muling sumugod si Nardo upang tulungan ang kasama. Ngunit biglang napunta sa kanyang harapan si Zarvet. Isang matinding atake ang pinakawalan, direktang tumama kay Nardo. Agad siyang nawalan ng malay at makikita ang matinding pinsalang kanyang pinamumula sa halimaw. Dalawa na ang bumagsak at si Serafiel na lamang ang natitira. Ang tagapagdala ng apoy, si Serafiel, nakapaloob sa apoy ng langit, hawak ang kanyang naglalagablab na flame halberd. Ang mga sugat sa kanyang katawan ay hindi naging hadlang. Ang kanyang mga matay nagliliyab ng determinasyon. At kaharap niya, ang walang hanggang bangungot, si Zarveth, the Abyss Tyrant. Nakatayo ito sa buong karangyaan ng kanyang humanoid demon form. Ang apat na baluktot na sungay ay kumikislap ng bughaw na liwanag. Ang kanyang mga matay naglalagablab ng apoy mula sa kailaliman. Sa tabi niya ay lumulutang ang Shadow Greatsword, naglalabas ng enerhiyang kayang magdurog ng mismong kaluluwa ng mga nakatingin. Sumigaw si Serafiel. Sa unang iglap, ibinagsak niya ang kaniyang halberd pababa. At mula rito, kumawala ang apoy na parang dagat ng araw, umaagos papunta kay Zarveth. Ang lupa ay natutunaw, ang hangin mismo ay nagliyab. Ngunit sa isang kisap mata, iniunat ni Zarveth ang kaniyang kamay. Bumuka ang kadiliman. At ang lahat ng apoy ay nilamon, para bang wala itong saysay. Hindi man lang gumalaw ang kaniyang katawan. At mula sa kaniyang malamig na tinig ay kumawala ang mga salita. Kung iyan ang apoy ng iyong langit, kulang.
Sadyang kulang isang iglap ng itim na kidlat ang kumawala mula sa kaniyang espada. Tinamaan si Serapiel. Tinulak siya pabalik ng daan-daang metro. Sumabog ang mga bato, nagbagsakan ang mga buhangin, at halos mabasag ang lupa sa bigat ng tama. Sugatan ngunit hindi sumusuko, muling bumangon si Serafiel. Pinilit niyang buuin ang kaniyang kapangyarihan at pinakawalan ang Infernal Radiance. Isang hampas na naging dagat ng apoy na pumuno sa buong kalangitan. Sandaling naglaho ang lahat ng anino, nilamon ng liwanag. Ngunit si Zarbeth, nakatayo pa rin, walang bahid ng sugat. Lumakad siyang palabas ng apoy. Mabagal, nakakatindig, balahibo, parang mismong anino ng kamatayan. Sa bawat hakbang niya, umuuga ang mundo. Parang may sariling buhay. Isang malakas na ikid. At ang apoy ni Serafiel ay nahawi, parang papel na pinilas. Tumalsik ang dugo mula sa balikat ni Serafiel. Halos mahulog ang kaniyang sibat sa bigat ng sugat. Halos wala ng lakas si Serafiel. Ngunit ang kaniyang mga matay patuloy na naglalagablab ng determinasyon. Nanginginig man ang katawan, itaas pa rin niya ang flame halberd. At sa buong lakas ng kaniyang boses ay sumigaw. Hindi ka magtatagumpay, Zarbeth. Hanggat may liwanag, may apoy pa rin na mananatili. Muling kumawala ang apoy, ngunit mas mahina na nagiging alon ng liwanag na halos hindi na kasing lakas ng una. Zarbeth ay ngumiti, malamig, puno ng pangungutya. Liwanag? Wala nang liwanag dito. Ito isang hampas ng kaniyang great sword. At si Serafiel ay muling tumilapon, nadurog ang mga bato sa ilalim ng kaniyang katawan. Ang kaniyang katawan ay sugatan. Ang kaniyang baluti ay basag-basag at ang apoy sa kaniyang sibat ay kumikislap na lamang, parang kandilang nauupos. Habang nakaluhod siya, hingal, dugo'y dumadaloy sa kaniyang dibdib. Si Zarbeth ay lumapit, ang anino'y bumabalot sa paligid. Ang mismong kalangitan ay tila yumuyuko sa kaniya. Sa huling sandali, pinilit ni Serafiel na tumindig. Kahit sugatan, kahit nanginginig, kahit halos wala nang natitirang lakas. Itinaas niya ang flame halberd at sumugod muli. Ngunit bago pa man siya makalapit, sumalubong ang bughaw na apoy sa mata ni Zarbeth. Isang iglap lamang at ang anino'y sumabog mula sa kaniyang espada, tumama kay Serafiel ng buong lakas. Nagliyab ang lupa, nabiyak ang mga ulap. At ang katawan ni Serafiel ay muling tumilapon, bumagsak sa lupa na halos wala ng galaw. Ang flame halberd niya ay tumagos sa lupa, nanginginig. Halos maubos na ang ningas. Nakahandusay si Serafiel. Sugatan, halos mawalan ng malay. Ang kaniyang mga matay halos pumikit, ngunit may kaunting apoy pang nagliliyab sa loob. Hindi bilang panalo, kundi bilang tanda ng kaniyang pagtutol hanggang huli. Si Zarbeth ay nakatayo, walang bahid ng sugat, nakatingin mula sa itaas. Sa kaniyang malamig na tinig, at dito nagtatapos ang iyong liwanag. Ang katahimikan ay bumalot sa paligid. Tanging ang paghinga ni Serafiel ang maririnig. Mahina, duguan, ngunit buhay pa. Isang alaala na kahit sa harap ng hindi matitinag na dilim, mayroong nilalang na handang lumaban hanggang sa kaniyang huling hininga. Nang biglang may nagwika, "Ito na ba ang ikalawang langit?" Si Juan, ang ating bida. Sa kanyang mga mata, agad niyang nakita sina Nardo at Miguel. Nakahandusay, sugatan, walang malay. Mabilis siyang kumilos. Sa isang iglap, lumitaw siya sa harap ni Zarbeth. Itinaas ng Demon Lord ang kanyang kamay, nag-aakmang umatake kay Juan. Ngunit agad siyang sinalubong ni Juan. Isang malakas na suntok, diretso sa mukha. Sa kauna-unahang pagkakataon, tumilapon ang unang demonyo. Napatras si Zarbeth at nagulat siya. Ramdam niya ang bigat ng lakas ng ating bida. Agad na ginamit ni Juan ang Third Awakening. Nagulat si Serafiel sapagkat ang pagkaalam niya, hanggang mythical rank lamang ang kayang maabot ng isang mortal. Ngunit ngayon, sa harap niya, isang nilalang na higit pa sa kanya bilang unang tagapagbantay ng ikalawang langit. At nagsimula ang sagupaan ni Juan at Zarbeth. Mabilis kumilos ang dalawa. Isang banggaan ng kapangyarihang walang kapantay. Ginamit ni Zarbeth ang Darkness Cosmic. Unti-unting nag-ipon ng kapangyarihan, isang bula ng kadiliman na agad niyang inihagis kay Juan. Ngunit hindi nagpahuli ang ating bida.
Ginamit niya ang Shadow Massive, binalot ang sarili ng itim na enerhiya at buong lakas na sumugod. Sa pagbangga, nabasag ang kapangyarihan ng demonyo. Ngunit si Zarvet ay hindi pa rin nagpapatinag. Sinalubong niya ang atake ni Juan at ang kanilang banggaan ay nagbugso ng napakalakas na enerhiya. Ang gusali sa paligid ay unti-unting gumuho, nasisira sa bigat ng kanilang kapangyarihan. Hindi pa rito natapos si Juan. Ginamit niya ang Ice Shadow, pinagsama ang Ice Thorns at ang kanyang Shadow Power. Tumagos ang mga sibat ng yelo at dilim sa katawan ng halimaw. Ngunit agad itong binasag ni Zarvet gamit ang Dark Dominant at sa malamig na bulong ay sinabi niya, 100%. Sa iglap na iyon, lumabas ang napakaraming itim na kaluluwa bumalot sa buong paligid. Nagbago ang anyo ni Zarvet. Nagkaroon siya ng maraming sungay, isang mahabang buntot, at ang kanyang buong katawan ay nabalot ng mas nakakatindig balahibong lakas. Napahinto si Juan. Ramdam niya ang bigat ng kapangyarihan ng kalaban. Mabilis na sumugod si Zarvet at sa isang iglap, lumitaw sa harap ng ating bida. Isang malakas na atake ang pinakawalan. Tinamaan si Juan sa tiyan at tumilapon siya sa lupa. Agad itong sinundan ng isang mabagsik na sipa pababa na nagdulot ng napakalalim na pagkabitak ng lupa. Hindi pa siya nakontento. Muling tumalon si Zarvet, paitaas, at mula roon ay pinakawalan niya ang kanyang pinakamapanganib na kapangyarihan, Demon Apocalypse. Isang napakalakas na pagsabog ang yumanig sa buong paligid, nilamon ng kadiliman at apoy ang lahat ng bagay. Sa labas ng palasyo, ramdam ni na Lapu-Lapu ang matinding pagyanig mula sa loob. Mabigat ang tinig niyang nagsalita. Mukhang naroon na si Juan para sagupain ang Demon Lord. Nag-alala si Ophirion at nagtanong, gaano ba talaga kalakas ang Juan na iyon? Ngunit may kumpiyansang tugon si Lapu-Lapu. Siya, ang taong tatalo sa pinakamalakas na Demon Lord. Paghupa ng usok sa loob ng palasyo, lumitaw si Juan. Sugatan, batid ang bigat ng kapangyarihan ng kalaban. Ngunit agad niyang ginamit ang Fast Regeneration at sa harap ng lahat, ang kanyang mga sugat ay mabilis na nagsara. Nagulat si Zarveth. Ang mga matay kumislap sa pagkagulat. Ano kang klaseng nilalang na nakakagamit ng Fast Regeneration? Ngumiti lamang si Juan at simple ang kanyang tugon. Isang walang trabaho. At sa isang iglap, isang sigaw ang kumawala mula sa kanya. Fourth Awakening. Biglang sumabog ang napakalakas na enerhiya. Libu-libong anino ang bumalot sa buong paligid. Nagbago ang kanyang anyo. Mas matindi, mas nakakatakot, at ramdam ng lahat ang kapangyarihan ng isang bagong nilalang. Nagulat si Serafiel, at sa tinig niyang nanginginig ay kanyang nasambit. Paano ang isang tao ay nakaabot sa antas, na katulad ng isang Diyos? Nagulat din si Zarvet, ngunit hindi siya nagpatumpik-tumpik. Agad siyang umatake kay Juan at muling nagsalpukan ang dalawa. Pagsabog ng enerhiya, silaw ng liwanag, at sa bawat banggaan nila, unti-unting nawawasak ang buong palasyo. Isang labang hindi matutularan, parang mismong langit at impyerno ang nagbabanggaan. Biglang may tumilapon pabagsak sa lupa. Si Zarvet, may malaking sugat sa kanyang katawan at duguan siyang nagpupumilit bumangon. Mula naman sa taas, papalapit ang ating bida. Si Juan, nagliliyab sa bagong anyo at pinakawalan niya ang kanyang pinagsamang kapangyarihan, Ice Eclipse. Mula sa kanyang mga kamay, nabuo ang isang napakalaking bilog, isang halong yelo at anino, umiikot at bumubulusok pababa, tila mismong kaparusahan ng kalangitan. Ngunit hindi rin nagpatinag si Zarvet. Mula sa kanyang sugatang katawan, sumigaw siya at pinakawalan ang kanyang sariling kasukdulang kapangyarihan. Red Blood Exodus. Lumabas ang isang napakalaking ulo ng halimaw, pulang-pula, naglalagablab sa pighati at galit. Direktang sinalubong nito ang Ice Eclipse ni Juan. At muli, isang pagsabog na yumanig sa buong paligid. Umalingaw-ngaw ang dagundong, nilamon ng liwanag at kadiliman ang lahat. Paghupa ng usok, nakita si Zarvet, naglalakad, pilit na nagre-regenerate. Ngunit hirap,
Halatang unti-unti na siyang nauubos. Samantala si Juan, mabagal na bumababa mula sa ere. Ramdam ang bigat ng kapangyarihan na bumabalot sa kanya. Parang mismong anino ng kapalaran, handa nang tapusin ang laban. Ayan guys, no, hanggang dyan lang muna tayo, no. Abangan nyo sana yung last episode ng ating season 2. At sana magustuhan nyo yung bagong upload natin. Yun lang. Maraming salamat sa inyong lahat. Bye-bye, mga kamanos. Comment na lang kung ano yung mga opinion ninyo sa ating bagong video. Kung okay ba o kung ayusin natin. Yun lang. Maraming salamat.